I'm Maria Janilia Sahagon Atienza, or you can call me Ate Teens or Mami T dahil napakahaba ng aking name. So I'm 53 years old and married with 2 lovely daughters. At kasalukuyan akong head ng finance, head sa kids ministry and sa intercessors. Yan, dito sa Church So Blessed, Tarlac City. Sa totoo lang, isang testimony ang gusto kong sabihin sa inyo before. Siyempre, tayo ay galing sa isang tinatawag na religion. And one time, dito sa bahay, may dinalang, alam naman natin lahat, may dinalang image. So, ina-accept pa ni Mommy that time. So, nung time na yon, dahil yung belief ko, ay gusto ko siyang parang maliwanagan, nagsindi ako ng candle dun sa image, dun sa rebulto. Okay, sabihin na natin rebulto na idinala sa bahay. So, sa murang edad, siguro ako noon elementary, grade 5, grade 6, hindi ko na masyado matandaan. So, nagsindi ako ng candle, morning yon. So, hindi ko alam na yun pala ay matutunaw. Then, ang nangyari, to make the long story short, natunaw siya, nasunog yung patungan nung image na yon at nasunog yung curtain ni Mommy. And here comes Tita Jo. Nakita niya na meron ngang nasusunog na yung bahay. Then, kumuha siya ng a pail of water na sa edad niya, parang hindi niya kakayanin talaga yon. Then, sabi lang niya, Jesus, tulungan niyo po ako. And pagbuhos niya, suddenly biglang nawala yung apoy. So, doon ko naisip, sabi ko, syempre, bata, medyo napagalitan, pero sabi ko sa isip ko, kung talagang Diyos siya, bakit hindi niya niligtas ang sarili niya? So, yun yung pumasok sa isipan ko. Dahil ako yung sa mga anak ni Mommy, ako yung ni Mommy at Daddy, ako yung hindi pa nakakasama talaga sa yung pinakahuli na naisama sa church. Then, habang ako po ay nabubuhay bilang isang kabataan, sumama ako sa kanila, sa church, then nag-attend sa church, naging choir, sa mga activity ng kabataan, sumasama sa youth camp. Then, akala ko okay na yung ganun na relationship sa Panginoon dahil kilala ko na si Jesus Christ, kilala ko na siya, nakakarinig na ng word, kumakanta. Pero one time, nung ako ay nasa college, merong campus ministry. Then, nag-attend ako. Tapos ito ay sa isang gymnasium sa Tarlac State University. Kinanta yung People Need the Lord. Nakita ko na lang yung sarili ko. Naiyak ako. I'm crying. Umiyak ako, sabi ko, hindi pala sapat yung ginawa ko dati na yung kilala ko lang siya. Sabi ko, wala pa pala akong personal relationship. Yun pala yung mahalaga doon. So, hindi enough yung kumakanta ka lang, nag-attend ka ng youth camp, sumasama ka sa activity ng mga kabataan, nakiki-join ka sa church, pupunta ka sa lahat ng activities. Ang mahalaga pala, yung makilala mo ng lubusan ng Panginoon, papasukin siya sa puso mo as personal Lord and Savior. And doon nag-start yung journey ko. Na ang saya, doon ko na-appreciate yung pagiging isang tunay na Kristiyano. Na ang sarap palang kumanta sa Panginoon, hindi yung dahil choir ka lang, choir member ka, hindi. Yung aawitan mo pala ang Panginoon, yung mag-attend ka ng camp dahil gusto mong mag-grow. So yun, and that was 1995. So yun na, doon na nabago lahat. Doon na ako nag-start na mag-grow, naghanap talaga ng word talaga ng Panginoon, nagbabasa ng Biblia, and nagagamit na ng Panginoon as worship leader sa kabataan. So doon na nag-start ang lahat.
po, yun. Sa mga schools, maraming nag-o-open ng campus ministry. So mga kabataan, hanapin niyo si Jesus Christ kasi He's everywhere. Pagka may mga fellowship, attend lang kayo. Pag sa YouTube, ngayon, dati nga, wala nga ang hirap nga ng sa communication. Pero ngayon, isang click mo lang sa YouTube, ang dami-dami nang napapanood about kay Jesus. Pero syempre, iingat pa rin tayo sa social media. Ang maganda siguro, mag-attend kayo ng mga youth camp, pag may nag-invite sa inyo sa church, attend lang. Kasi talagang makikilala niyo ang Panginoon. At i-introduce talaga sa mga speakers at yung mga makakasalamuhan ninyo sa gawain ng mga kabataan at gawain na para sa Panginoon, makikilala at makikilala ninyo siya. Oh, yes. Actually, marami talaga akong life verse sa mga encounter ko sa Panginoon, may mga words siya binibigay sa akin. Pero, ito yung hindi ko makakalimutan na verse at nagbigay talaga sa akin ng naisa puso ko talaga ito. At sabi sa Philippians 1:6, that being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. So, ang Diyos na nagpasimula sa buhay mo, siya rin ang magtatapos. Ang Diyos na nagpasimula sa buhay ko, kasi kung ito ay sinimulan ko ng sarili ko lang, mahirap tapusin. Pero pag ang Diyos ang nagpasimula sa buhay natin at siya rin ang magtatapos, magiging matagumpay tayo sa lahat ng ating gawain para sa Kanya.